Kung babalikan po natin yung statement na yun ni Digong, yung pagbabanta, yung mitsa kung saan nga ay nalalagay siya ngayon sa alanganin dahil sa kasong grave threat na isinampa ni Franz Castro. Kung babalikan natin, ang totoong sinabi niya ay ganito, "Ikaw, Franz Castro, kayong mga komunista, papatayin ko." Ibig sabihin, kasali doon si Franz Castro. At yun nga, ngayon na umuusad na yung kaso, ay mukhang talagang kabado na itong si Digong at hindi na alam kung ano ang gagawin. Yung statement ko, yung komunista yung papatayin, kasali ka. So yan po ang sinabi na itong si Duterte noong November 16, 2023. Ito yung kanyang statement, na unang statement tungkol nga sa pagpatay niya ko sa mga komunista. At kasama nga doon si Franz Castro at ngayon ay tinatanggi na. Wala daw siyang direktang pagbabanta kay Franz Castro. Anong tawag dito? Hindi ba to direktang pagbabanta? Ano yon? Okay? Kakaiba rin, ano? At yan po ang palusot din ng mga supporters na si Duterte. Na kuno nga ay dahil sa kanyang pinagmulan, Bisaya, kaya posibleng yung mga sinasabi niya ay hindi naman daw yun literal. Okay? Kakaiba rin. Ano bang ginagawa niya sa mga kababayan natin? Pinaglolokon niyo? Ano sa tingin niyo kasi? Hindi naman lahat ng kababayan natin ay katulad ng mga followers, mga supporters netong si Digong, mga diehard na uto-uto at aanga-anga, 'di ba? So eto na siya ngayon. It bears emphasizing that none of the requisite elements of the crime charged are present, considering that I made no actual threat whatsoever to complainant Castro. So hindi pala actual threat yon. Ay ano yon? Figurative threat? Kakaiba rin, ano? Sige nga, isipin nga natin, papaano yung figurative? Papaano yung, or meron ng mga banta na kung titignan natin talagang indirect. Pero nasa punto pa rin na ikaw ay nagbabanta. Okay, bottom line, pagbabanta pa rin yun. Alright, so ito yung sinulat or ito yung counter affidavit netong or nakasulat sa affidavit netong si Duterte. Referring to the October 11 episode of his SMNI program, yun nga kung saan siya nagbanta. By the way, yung programa niyang ito ay suspendido na po ngayon. Yun lang, 2 linggo lang daw na suspendido. Yan po ang ipinataw na kaparusahan ng MTRCB dito sa programang ito ni Digong at ng isa pang programa na ang mga host naman ay sina Badoy at yung Kalbo na isa sa mga pinangalanan, balikan natin si Kalbo ay isa pala sa mga pinangalanan na si Duterte na or nasa listahan pala siya ng mga drug or konektado sa droga, diba? Anyway, former President Rodrigo Duterte denies making death threat against House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayun, so malinaw. Ang gusto niya ipabatid na hindi direkta yung kanyang pagbabanta. Paligoy-ligoy daw yung kanyang pagbabanta. Hindi talaga tinumbok si Castro. Ang saklap, no, yung mga kababayan natin na posible pa rin maniwala dito sa pang-uuto at panggugoyong ito na si Digong. But what I can see is your end. The end of this person na sobrang daming kademonyohan. Yung kanyang pag-amin, hindi na natin pwedeng or hindi niya yan pwedeng itanggi. Marami siyang pag-amin, marami siya kunang pinapatay, at marami pa pong iba na krimen na kanyang kinasangkutan. Good luck!